Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. For the past few video recordings, palagi natin binabanggit yung mga hindi tama na advertisement. Ang sadya ko lang po ay walang personalan. Hindi ko po kinukontra yung mga gamot o kaya mga food supplement. Kasi, syempre, meron kayong sinasabi na tinatawag natin na freedom of expression, di ba? Freedom to advertise. Kaya lang po, medyo naawa lang po tayo sa ating mga pasyente dahil tuwing pumupunta po sila sa clinic at ginamit nila yung nakita nila sa TV, yung advertisement ng gamot, or kaya narinig nila sa radyo yung tungkol sa gamot at hindi sila gumaling, syempre sayang yung pera nila. Ayaw natin mangyari sa pasyente na ganyan. Kasi nasa krisis po tayo. Kaya kailangan pag mag-advertise po yung kumpanya, as I've said, and I'm gonna say it again, be fair and honest. Okay? Do not mislead or fool the televiewers or radio listeners tungkol sa false advertisements ninyo. No? Kasi, alam naman po natin, yayaman po kayo, pero sa mata ng Diyos, delikado po kayo. Okay? Pwede kayong kumita, basta tama po yung in-advertise po ninyo. Okay? May konting tama, pero pag kadalasan at most of your advertisement ay tinago ninyo yung totoo, para sa akin, mali rin po yan. Kaya po ang resulta, ang mga pasyente tatakbo sa akin, hindi daw sila gumaling sa ganitong gamot kasi akala nila, right from the horse's mouth, no? Akala nila, epektibo daw yung gamot ng vitamin B complex sa garay. Akala nila epektibo yung gamot na starts with the letter D sa singaw. Akala nila gagaling yung kati nila sa gamot that starts with the letter F. Okay, before I forget, magpapasalamat na naman po tayo sa ating sa mga pasyente po natin na I'm sure sila po yung mga messengers ng Panginoon na pinapapunta sa Panginoon sa ating clinic para dalhin nila yung blessings ng Panginoon. So, eto na naman po. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Saturnino Rufo at ang kaniyang anak na Mr. and Mrs. Mervin Rufo. At syempre, magpasalamat na naman po tayo kay Mr. Jess Uy sa mooncake. Ayan. So, balik po tayo sa mga binanggit kong sakit. Baka sasabihin ninyo kung mali yung mga in-advertise, ano yung gamot para sa rheuma? Ano yung gamot para sa singaw? Ano yung gamot para sa kate? Ayan. So, para sa rheuma, yung nakikita niyo sa television or sa social media, yung agay! Okay, yung maghawak ng TV remote, tapos sabi, agay! Arthritis po yan. Specifically, osteoarthritis. Kung hindi po mapula yung joint, hindi mainit, at saka yung aray ninyo, bearable naman po. Kasi yung arthritis dahil sa uric acid na tinatawag natin na gouty arthritis, usually non-bearable. Talagang aaray talagang pasyente, halos hindi na sila makakilos. Pulang-pula yung joint nila at mainit.
No, yun po ang gouty arthritis. Pero kadalasan, osteoarthritis dahil po sa edad. Number 2, dahil sa sobrang bigat ng katawan, lalo yung osteoarthritis ng tuhod. At pangatlo, dahil po sa activity. Pag yung osteoarthritis po ay nasa kamay po ninyo, ito po ay dahil sa activities ninyo. Yung mga manual chores, laba, magwalis, magpiga ng trapo, magluluto, okay, maghihiwa ng yung mga matitigas na karne, ayan, magkakaroon kayo ng osteoarthritis. Para sa agay, hindi po vitamin B1, 6, 12, ha? Uminom po kayo ng gamot, yung tinatawag natin na anti-inflammatory, yung NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, such as mefenamic acid, which is the mildest, okay, or diclofenac sodium, or ibuprofen, or naproxen, no? Or celecoxib, at marami pang iba. Pagdating po naman sa singaw, na kadalasan bakterya, huwag muna tayo mag-eksperento yung produkto with the letter D. Kasi yung letter D para sa singaw na dahil sa fungus. Bakit mag-umpisa po tayo sa isang gamot na yung gamot na yun para sa fungus na bihira lang po nangyayari kung may singaw po kayo. Bakit mag-umpisa ang mga pasyente natin? Dahil yun na nakita nila sa telebisyon na hindi nagsabi na kadalasan bakterya, hindi fungus. Kaya kung bago niyo gamitin itong letter D namin, magkonsulta po muna kayo sa doktor. Hindi sila nagsabi ng ganyan So para sa singaw, kung talagang lumalala yung singaw ninyo at lumalaki yung singaw ninyo, kadalasan bakterya po yung dahilan, usually magreseta po kayo ng oral antibiotic such as, cefalexin, 500 mg capsule. Sa adult, 2 capsules 3 times a day for 7 days. Plus, of course, anti-inflammatory para tulungan natin mawala yung pamumula ng singaw na yun po ang dahilan kung bakit lumalaki po yung singaw ninyo. Dahil yung pamumula ay dahil po sa effect ng mikrobyo. Yung pamumula na yun, yung tinatawag natin inflammation, pwede nila kainin yung dila ninyo or yung buccal mucosa ninyo as a result of the singaw. Okay? So, yun po kadalasan ang binibigay po natin. Para sa kati naman dahil sa ringworm, hindi po yung starts with the letter D, no? Okay? Kasi masusunog nga yung balat. Usually, I give yung antifungal talaga na ointment. Hindi yung starts with the letter, rather F, no? Na meron salicylic acid. Para naman sa itch or kati dahil sa allergy, kadalasan, nagreseseta po tayo ng betamethasone cream, apply 3 times a day for 7 days. Maraming salamat po.